Magandang araw mga banateros, eto na naman tayo sa lumang estilo ng politika. Paratang muna bago ang ebidensya. Sa madaling salita, headline muna, trial by publicity muna, bago linawin ang buong katotohanan. Siyempre, sabi nga ng mga NPA, kung maalala nyo, dati nating in-interview yung isang propagandistang NPA na nagbalik loob na sa gobyerno. Sinasabi niya, hindi naman importante kung totoo. Ang importante, mauna kang sabihin sa publiko, idikdik ng mainstream media. Siya mismo ang nagsabi niya na, dahil nga po ay isa siya sa mga dating NPA na penetrate ang media at tapos ay kanya hong trabaho ay ang propaganda. At nung nagbalik loob na siya sa gobyerno, ito'y tinulungan niya ang gobyerno upang isiwalat ang kasinungalingan ng NPA. Alam nyo, yan po ang kanilang propaganda. Unahin mo muna kasinungalingan. Hindi na importante yung katotohanan. Tapos, tsaka mo na lang bawi-bawiin, ipaliwanag. Pero yung unang headline, yan ang importante. Yan ang kanilang sinasabi. At ngayon din, ganyan ang tila ginagawa ng ilang mga kalaban ni VP Sara Duterte sa politika. Kasama na nga ho dyan ay yung style na ginagawa dyan sa Committee on Justice dyan sa Kamara. Si Trillanes din, bumitaw na naman ng mabibigat na aligasyon laban sa kampo ni VP Sara at pamilya Duterte. Habang ang AMLAC na report naman, tila masyadong nililito ang taong bayan. Buti na lang na ipapaliwanag ito sa social media na hindi pinapaliwanag ng mainstream media dahil nga again, kasama po ang mga bayarang NPA na mainstream media. Ayon sa panig ni VP Sara ay ginagamit sa paraang nakakalito, kulang sa konteksto at madaling gawing propaganda. Kaya ang tanong, investigasyon ba ito o para sa katotohanan o demolition job na nakabalot sa legal na drama? Are you crying? Are you? Are you crying? At ngayon, excuse me. At ngayon, pumasok na si Atty. Panelo sa eksena. May babala na pwedeng sampahan ng kaso ang mga nasa likod di umano ng maling paratang. Ibig sabihin, hindi na lang ito basta batuhan ng statement. Kapag mali ang akusasyon, kapag misleading ang paggamit ng AMLAC at kapag pangalan ng tao sinisira sa harap ng publiko, may pananagutan dyan. Kaya tutukan ninyo hanggang dulo dahil hihimayin natin. Talagang ano natin yan. Sisiguraduhin natin maintindihan ng bawat isa. Sino ba talaga naghahanap ng katotohanan at sino ang gumagawa lang ng ingay para guluhin ang isip ng taong bayan. Yung palakpakan! Ako po si Banat Bay at sana naman po ay kayo ay mag-subscribe dahil napaka-importante po na kayo po ay nakasubscribe po sa ating channel dahil dito po sa ating channel na ito, dito mo talaga makasisigurado na hindi ho tayo pumapatol sa clickbait, hindi po tayo pumapatol sa masyado lang pinagaganda o for the content. Tayo po ay ang ating goal dito sa channel na ito ay magbigay paliwanag. Yung totoong paliwanag sa mga nangyayari. Hindi umaanggulo. Hindi rin po tayo ay kumikiling. Maaring tayo po ay isang Duterte supporter not because we just being fanatic to the Duterte family. It's just because they have the mandate na gawin ang para sa taong bayan. The Duterte kind of leadership, yan ang ating naisin. Yung ganong klaseng pamamahala. Pero gayon pa man, tinitingnan natin, ano ba ang mga tama at mali? Kaya nga marami rin po tayong kinukomento o piniplay dito na taliwas sa ating kulay, pero minsan tama sila, minsan mali sila. Depende ho yan. Hindi ho yan doon sa tao o sa kulay. Ngunit sabi ko nga, paulit-ulit, pag tama, papalakpakan natin. Pag mali, banata natin. Yun, wala akong kulay dyan. Kaya mga kababayan,
Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay mabuti mag-subscribe po kayo. At sa mga nagko-comment niya, binabasa ko, grabe nagugulat ako sa mga komento ninyo. Kasi sinasabi ninyo kung saan-saan kayong lugar. Mula Europa, Asia, Middle East, talagang yung mga nanonood sa atin. Iba't ibang dako ng mundo. May Canada, may Amerika, may Israel. Oh, walang biro. Kung meron lang sanang YouTube, meron ba YouTube sa Iran at saka sa Iraq? Aba, malamang sa malamang, may nanonood din dyan. Pero sa Saudi kasi may mga nanonood mga taga Kuwait din. Ang daming nanonood sa atin na taga iba't ibang bansa. Kasi naintindihan ko, dati po akong OFW at minsan talaga para tayo ay ma-update, tayo ay nanonood sa social media. Ngunit sabang-sawa na tayo sa sa propaganda ng mga bayarang mainstream media. Kaya doon tayo sa social media. Pero ingat din kayo dahil sa social media napakarami din ho diyang misleading o kung hindi naman misleading ay mga for the content na mga vlogger. Ingat din po tayo dyan kasi tayo nga po hindi ho tayo mahilig sa chismis. Whether it will give us edge na panoorin ninyo, ayoko nang ganun kasi nililinlang mo ang taong bayan. Nililing lang mga Pilipino. Yun nga yung goal natin. Linawin natin ang bawat issue sa bawat Pilipino. Hindi linlangin para lang may manood sa'yo. Kasi ako naniniwala in truthfulness. Pag ikaw totoo, pag ikaw ay hindi nagsisinungaling, pag ikaw ay talagang nagsasabi ng totoo at naipapaliwanag mo ito sa taong bayan, manonood at manonood sa'yo. Pero kung ikaw ay chismis ka lang ng chismis na hindi ka naman nagpipresenta ng ebidensya, oo, manonood sa'yo ngayon, bukas, tapos sa mga susunod na araw, magsasawa na sa'yo kasi puro chismis na lang ginagawa mo. Kung hindi naman puro chismis, puro fake news. Kung hindi naman puro fake news, kiniklickbait mo lang silang paulit-ulit. Ay tayo, hindi tayo ganun. Ito, ipapaliwanag natin. Kasi mga kababayan, ito mga nakarang araw, kung mapapansin ninyo, maraming paratang na nangyari doon sa Committee on Justice, doon sa House Committee on Justice. Maraming paratang, halimbawa na lang po yung sa SALN, yung kaliwanagan sa SALN. Kahit po ako noong una, nalabuan Sabi ko nga, bakit ganito? Ano meron? Diba? Totoo ba yung sinasabi nila na hindi nagpasa ng SALN si VP Sara Duterte? Totoo ba yung sinasabi nilang yung AMLAC merong 6 billion? Diba? Until nilinaw natin yan, kahapon sa isang video at saka yung mga nakarang araw pa. Kaya kung hindi nyo napapanood yun, panoorin nyo po yun para mas maliwanagan po kayo kung ano ba yung SALN, ano ba yung sinasabi ng AMLAC, ano ba yung sinasabing higit sa lahat si Trillanes. Although yung doon sa tatlo na yon, yung kay Trillanes ang pinakawala sa hulog. Bakit? Sinabi lang naman niya. Wala naman siyang pinresentang ebidensya. Sinabi lang niya may pera tumatanggap itong mga Duterte family. Wala na siyang ebidensya. Tapos 'di ba kung maalala ninyo, ginawa na rin niya yan dati nung panahon ni Pangulong Duterte. Last 2 to 3 weeks, papaliwanag siya ni Panelo. Ginawa na rin ni Trillanes yan. Tapos naglabas ang BPI ng sertifikasyon na nagsasabing ito lang ang pera ni Pangulong Duterte. So, doon pa lang nung panahon na yon, marami ng supposedly naligaw si Trillanes, pero dahil nilabas na ng BPI ng time ng sertifikasyon na hindi totoo, hindi na naniwala kay Trillanes. Ano nga, tama yung sinabi ni VP Sara Duterte, anong pinagkaiba? Ang pinagkaiba, yung ngayon, yung presidente ang bumaback up sa kanya, according to VP Sara Duterte, di ba? Kaya mukhang totoo daw. Dahil nga sa iba na ang backup niya ngayon, yung nasa kapangyarihan na. Pero alam mo, matindi itong sinabi ni ni Panelo. Tila kakasuhan etong si Trillanes at etong mga tulad din ng AMLAC. Bakit? Diba? Yan ang ating pag-uusapan at iba pang mga bagay dahil napakaraming diversion na ginagawa ng gobyerno para talaga mawala doon sa issue na sino ba ang mastermind. Napakaganda nga nung isang abogadong pinapanood ko, nakalimutan ko na uli yung pangalan niya. Sabi niya, kung hindi si Romualdez ang mastermind, kung hindi si Marcos ang mastermind, at sabi rin ni Zaldico, wala rin daw siya natatanggap. Sino mastermind? Baka ako, hindi kaya? Hindi kasi ganun Sila yung nasa ibabaw, sila yung nag-aayos ng budget,
Sila yung nagbabalangkas ng budget. Ang nag-propose ng budget executive sa pamumuno ni Marcos, ang pumirma ng budget si Marcos, ang nag-deliberate ng budget, Kamara, at yung kanilang leader ang namumuno doon, pero hindi silang mastermind ng korupsyon. Eh sino? Si Rizal. Sino? Si Antonio Luna. O baka naman si VP Sara Duterte. Napilit ninyong pinapatalsik, pinapakulong, kung ano-ano tinanggalan ng kapangyarihan, tapos si VP Sara Duterte. Di ba? Weird talaga eh. Kaya imposible ho ito mga sinasabi nitong mga animal na to. Anyway, pakinggan ho natin na ito hong pahayag o paliwanag ni... Wait lang. Bakit di ko makita? Yo. Yung pahayag po ni... Asan na ba yun? Nawawala. Ni Panelo. Napakaganda nito. Wag ho yung ano ito. Ito talaga yung pag nagpaliwanag, maiintindihan mo talaga yung tunay na nangyayari. Okay ha, panoorin. Pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididimanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, pati rito kay Trililing. Dahil misrepresentation kumbaga estapa ang ginagawa ninyo. At nilalibel yun na yung pamilya kahit na hindi totoo. Ayan po, Attorney Sal. Sa kaugnay naman po na issue, Attorney Sal, sa panig ng AMLAC, dahil iniulat ng Anti-Money Laundering Council na may kabuang 6.77 na bilyong pisong halaga ng mga transaksyon sa bank accounts na konektado kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa na si Manasseh Carpio na na-flag din bilang suspicious at covered transactions mula pa noong 2006 hanggang 2025. So, sa pagdinig ng House Committee on Justice, kaugnay nga nitong impeachment, kinumpirma ng AMLAC na may 313 na covered transactions at 17 daw dito yung suspicious transactions kay VP Sara at 300, ayun. So, may mga halaga daw na hindi malinaw ang pinagmulan o patutunguhan batay sa record. Napansin daw din ng AMLAC ang pagtaas daw ng transaksyon sa ilang taon, kabilang yung mga panahon kung saan umabot sa daan-daang milyong piso yung annual transactions. Gate ng AMLAC, patuloy lamang silang nagmo-monitor ng financial movements batay sa mga ulat ng bangko. Pero Attorney Sal, from 2006 hanggang 2025 yung coverage nung yung mga transaction, Attorney Sal. Ano pong reaction nyo dito? Directed. Ang ganito yun yung sinasabi kasi ng AMLAC, kinukumpirma nila yung mga bank accounts na meron ng ganong bank accounts. At kinukumpirma din nila na merong ganong pera doon sa mga bank accounts na nabanggit. Pero, teka muna. Alam po ninyo, bumalik tayo noong 2016. Noong 2016, yung mga bank accounts na yan, inilabas na yan ni Trililing. Yon. At Take note Trililing kasi. Yari na naman yan, mapipiko na naman yan. Ididimanda na naman si Panelo. Tinawag akong Trililing. Si Panelo nagtawag sa'yo ako ang nag-abogado kay Presidente Duterte noon. Siguro mga 2-3 weeks before election, inilabas niya yan. Unang-una, yung mga bank accounts, kung totoo man na bank accounts yung binilabas niya, may problema na kagad doon kasi ang naglalabas lang ng bank account, ang bangko na may order ang hukuman. Pag ikaw ay naglabas niyan ng walang pahintulot na idinidikta ng saligang batas na hukuman lamang ang makakapagpadala,
ng isang kautusan upang ilabas yan, o kaya naman, voluntaryo na nilabas, illegal yan. That's number one. Number two, nung nag-waive si Presidente Duterte na buksan, lumabas doon sa bank account niya sa BPI, ang pera niya ay 16,000 lamang. Hindi yung 210 million na sinasabi niya. Take note ito yung i-google ninyo. Nilabas mismo ito ni Attorney Panelo kasi siyang abogado ni Pangulong Duterte at that time. Nilabas niya ito with certificate from BPI. Pinasisinungalingan yung sinasabi ni Trillanes. And yet, here he go again. Di ba? Nagsasabing, totoo yun nun, totoo yun. Without the necessary document to support his claim. Kasi hindi pa pwedeng akusa ng akusa. Sabi nga di ba? It's easy to accuse but it is hard to prove certain accusations. Madaling mag-akusa Pwede ko nga sabihin na ikaw ang pumatay kay ganito. Pero kung wala akong na may pipresentang ebidensya, ito isang haka-haka. Ngunit tulad nga na sinabi ko sa inyo sa intro, ang manggalawang kasi ng NPA, which is hindi lang naman po NPA gumagawa niyan, ito'y prinsipyo sa propaganda. Pukpukin mo lang ng pukpukin yan. Sabi nga di Goebbels, di ba? Keep on saying the lies and one day people will accept it as the truth. Even it is a lie. So anong gagamitin? Mga pagdinig, hearing, o di kaya social media, mga bayarang vlogger, o di kaya mainstream media. Araw-araw yan, pupukpukin nila. Totoo yan. Ang daming pera si BP Sara. Yan ang pinalalabas sila ngayon. Paulit-ulit yan. Daming pera ni BP Sara Duterte. Daming ganire. Ang daming discrepancy, bla bla bla. Pero pag titingnan mo, di ba sabi nga the devil is on the detail. Pag titingnan mo yung mga pinipresenta nila, lahat ay walang katotohanan. Kasi if they really say that there is such millions account o millions of money in that certain account, bakit di mo patunayan at ilabas mo? Kumuha ka ng certification. How? You ask the court. Kasi remember, sabi nga ni Panelo dito, unless the impeachment court, kasi ang impeachment court, the Senate, unless a court issue a subpoena or on a certain account, hindi pwedeng ilabas yan. Di ba? Kaya yung kanyang akusasyon will remain accusation until proven. But again, by the use of the mainstream media, which is the paid supporter of the NPA, ang mga mainstream media, they will keep on repeating. Buti na lang there is SMNI to counter that lies. Kasi nga, sabi nga ng SMNI, truth matters. Yeah. SMNI lang, mapapagkatiwalaan nyo. Kaya nga nandun ang Banateros para talaga isiwalat ang katotohanan. Na merong pera sa loob ng bangko. Pangalawa, meron na akong certification ng bangko, ang BPI noon. Kasi humingi ako sa kanila ng certification. Magpadala kayo ng pahayag o certification na mula nung binuksan niyang account na yan, walang transaksyon, walang deposito na umabot sa 210 million pesos. At sila sinabi nila talagang walang ganyan. meron dito 16,000 ang balance niya. Ngayon, inulit na naman ngayon ni Trillanes yan. Inilabas niya.
Ayun! Ito namang AMLAC. Alam niyo, nagpalit ng nagpalit ng direktor kasi yung Bakit? dating direktor, pinipilit nila na gumawa ng mga payag laban dito sa mag-asawang BP Sara at Manscarpio. Nako. Pati Presidente Duterte, kay Nako BP po, patay Sara, tayo kay dyan. Hanilet, kay Kitty Latcha, kay Pulong. Meron silang pinagagawa. Ayaw gawin, kaya pinalitan. Naku naman. Oh, yun. Ang AMLAC, ang trabaho po niyan, pag humigit ng $500,000 o 500 piso ang deposito mo, automatic na monitor na nila yan. Minomonitor nila ang pasok at ang labas ng pera mo. Ang prinisinta nila, kasi sabi niya, meron ganitong 56 million, halimbawa. Sabi ng AMLA, totoo yan. Meron ganyan. Pero hindi yung ibig sabihin na yung 56 million na yun, talagang 56 million pesos yun. Yun. Bakit kanyo? Ganito, Mm. halimbawa, meron kayong deposit na 10 milyon sa bangko ninyo. Mm. Pag yan 10 milyon, siyempre nasa pangalan niya, di ba? Pag yan 10 milyon na yan, tinime deposit mo, makikita kagad yan sa AMLAC. Yung paglabas ng 10 million mo, record na nila, 10 million. Meron 10 million dito. Pag inilabas mo yan, papunta sa time deposit, 10 million na naman yan. Okay? Pag yan, di dumating yung kanyang period at para kumita. Halimbawa, kumita ng 1 milyon sa 6 na buwan, halimbawa, 6 na buwan na time deposit. Di, pag lumabas yung deposit mo na kumita na ng 1 million, di maging 11 million na yan. Yung 11 million na yun, makikita sa record yun. Di kukunin mo ngayon, i-withdraw mo, Mm. ililipat. Kasi kumita na natapos na papasok mo na naman. Yun i-record na naman yun. I-record na naman. So pag dineposit mo na naman yun, i-record na ulit. Madalit sabi, yung 10 million mo, 4 times na sa record ng AMLAC, naging 4 times bigger. So 10, 20, 30, naging 40 million na. Sa loob lamang ng 6 na buwan, sa record ng AMLAC, naging 40 milyones na. Kasi nga, ang nire-record nila, 10 million ang account mo, 10 million mo tinime deposit, 10 million ibinalik mo, balik ulit sa account mo. Tapos after another 6 months, eto ka na naman, pabalik-balik. Ay talaga, abot ho yan sa bilyon, sa 10 taon. Mm. Pero hindi yung ibig sabihin na ganyan ang pera mo ng kalaki. Nire-record lang kasi nila yung in and out flow. Ngayon, ang presentasyon nila, ito ang problema ho sa kanila. Ang pagpresenta nila, parang pinalalabas nila na ganun kalaki ang pera mo kahit na hindi. Yun. Hindi nila pinaliliwanag yung pinaliliwanag ko sa inyo ngayon. Na pag pumasok, record. Pag lumabas, record. Pasok ulit. Mm. Kita, ganun. Kaya nga, abot talaga sa 10 taon, yung 10 milyon mo, sa 10 taon, baka umabot na ng bilyon yun. Baka nga milyonary na ako eh. Yan ang pinipresenta nila. Ayaw sanang gawin yan. Kasi mahilig ako magpasok, maglabas ng pera dun eh. Na-enjoy ko lang, hobby ko lang. Oo. Papasok ako, tapos withdraw ko para may hawak ako. Pero gusto ko, kasi may ugali tayo na gusto natin nakikita yung bank account natin sa mga app na, uy, may pera ka. Diba?
Pero at the same time, para kang hindi secure pag wala kang hawak na pera. Weird nga di ba? May pagkaganon eh. So ako, maglalabas ako ng pera, halimbawa. Kailangan, gusto ko may hawak ko lang pera. Pero pag nabawasan yung bangko ko, babalik ko na naman. Tapos pagka nagkapera na naman doon, gusto ko hawak ko na naman yung pera. Pabalik-balik lang, pero actually same lang naman yun. Pero imagine niyo how many transaction yung nangyayari doon. Lahat yun tinototal. Mantakin mo, Brad. Nung pinalitan itong bagong direktor, pero dahil bago na, siyempre nakisama na. Naku po, natakot patay na, tayo ayan, dyan. Ayan na. sinisiraan nila ng gusto ngayon. Ayun. Kaya pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididimanda namin dito sa opisyal sa AMLAC. Naku, demanda nyo yan. Dito kay Trililing. Tama. Dahil misrepresentation kumbaga, estapa ang ginagawa ninyo. At nilalibel nyo na yung pamilya. Kahit na hindi totoo. Yan ho ang katotohanan dyan. Kaya Yeah. huwag ho kayo magpapapaniwala. Basta. Dahil may narinig ako, naniniwala. Grabe pala, ganito. Teka muna, huwag ho kayo basta maniniwala. Tandaan nyo ulitin ko, ang AMLAC nire-record yung yung deposit, yung flow inflow, at outflow. Pag pasok ulit, deposit na naman. Yung transaction na yun, kinukumpute nila. Nako. Yung total, lalabas ng bilyon na yung pera mo sa 10 taon. Yun. Yung. Ayan. Naku po, alam niya po. Ayan na. Malinaw, di ba? So, mga kababayan, yan po ang ating inaantay ngayon. Yung demanda ho dito sa bagong AMLAC. Sana nga matuloy. At doon sa na paulit-ulit na bitter na kaning sundalo na si Trillanes. Bakit ba tinawag na kaning sundalo yan? Di ko alam pero yan ang tawag nila Ako, hindi ko naman alam kung ano ibig sabihin ng kaning sundalo. I-comment nyo nga dyan pagka alam nyo yung kaning sundalo. Di ba? Kasi paulit-ulit yan na sinasabi, kaning sundalo yan. Alam mo, napaka-importante niya maunawaan natin mga kababayan. Para bago tayo lumipat sa mga topic na kailangan masettle na sa ating puso't isipan yan. Na yung ginagawa nilang yan ay isa hong misrepresentation o misleading para po siraan si VP Sara Duterte. Para po yurakan ang kanyang imahe again, para sa 2028 election. Alam naman po natin, di ba? Nababalitaan natin. Umatras na si dating VP Leni Robredo o ngayon ay Mayor Leni Robredo. Yun lang yung kahit papaano umaabot sa kalahati ni VP Sara Duterte. Kasi the rest, wala sa kalahati, di ba? Pagdating sa survey, wala sa kalahati. Alam mo, maniwala ko kayo sa hindi. Ito sa ginagawa nilang paninira kay VP Sara Duterte na unti-unting nalalantad yung kasinungalingan, unti-unting nalalantad yung ginagawa nitong mga congressman. Tandaan ninyo ito yung mga congressman at politiko na di umano ay nabigyan ng mali-maletang pera. Para saan? Doon sa mga ghost flood control. Kung babalikan ninyo yung mga pangyayari na yun, marami ang nangamatay dahil diyan sa flood control na yan. Na para sana iligtas ang buhay ng bawat isang Pilipino. Pero dahil nga po sa tindi ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at ibinigay sa mga ngayon ay linis-linisang nag-aakusa kay VP Sara Duterte, hindi lamang ng mga congressman, pati ng ilang dating mga politiko,
Eto ho'y mga nabigyan. Allegedly. Ng bilyon, milyon. Para saan? Para again, idiin si BP Sara Duterte. Kaya yung mga yan, walang kaluluwa yung mga yan. Wala nang kaluluwa, mga false prophet pa. Bakit? Again, para lang ibagsak si Vice President Sara Duterte. From the very beginning of Marcos' term, maalala ninyo, yan na kagad ang nasa utak nila. PI. Ano yun? People's Initiative. Para baguhin ang konstitusyon dahil alam nilang hindi mananalo yung kanilang dambuhalang boss dyan. Gagawing parlamentarya tayo, hindi dahil para maayos ang ating bansa, ngunit para maging prime minister yung kanilang boss. Dahil again, wala na tayong say kung sino ang magiging pinuno ng ating bansa. Kung hindi, sila-sila na lang. At yan dahilan na yan ay tila ang dahilan hanggang ngayon. Kaya ginagawa ito mga impeachment. The goal of this impeachment ay hindi na makatakbo si BP Sara sa 2028. They will do everything to the point selling their souls to the devil. Tatanggap ng pera. Wala na silang pakialam, masira man sila sa politika basta may pera sila at manatili sa kapangyarihan. Para lang mapabagsak ang BP Sara Duterte. Lalong-lalo na ngayon kung saan umatras na si Robredo. Pakinggan. Umaasa pa rin ang ilang kaalyado na tatakbo sa 2028 presidential race, si Naga City Mayor Robredo, kahit desidido siyang maging re-electionist na lang. Dapat anyang huwag umasa sa isang savior, sabay banggit sa mga pwedeng tumakbo sa 2028. May nabanggit ding mga mayor na pwede kung nasa edad na. Nakatutok si Mav Gonzalez. Buo na ang desisyon ni Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo na huwag tumakbo sa pagka-presidente, vice-presidente o senador. Ever since man, pag kandidato kong Naga, klaro sa kuya, na din ako mabalik ng national. Si mga habo sa kuya, nangungutya na nahiling binangayayan, mabaribay man nangayaisip. Ang plano niya, maging re-electionist sa 2028 dahil nakikita niyang mas epektibo siya sa lokal na pamahalaan. Matagal na anya niya itong sinasabi sa mga kaalyado niya. Kasi hiling ko dapat haliw na ito bagang mentality na garo may sarong savior. Na may man arog ka yan. May man arog ka yan. May man monopoly kang kakayahan. Katunayan, marami aniyang pwedeng tumakbo bilang presidente sa 2028 na handa niyang tulungan. Katakol man kaya ang pwede. Katakol man ang pwede. Sa grupo mi, si Risa, pirang beses na nagsabing okay siya. Sa hiling ko, si Bam sa Tingnan mo yan. Kaya na lang din na wala talagang pag-asa eh. Kasi mantakin mo ang kanilang hope si Risa. Ang kanilang hope si Risa Ontiveros. Kaya talagang they have to disqualify BP Sara Duterte. They have to do it. Tas magpatakbo ng medyo hindi sila gagalawin. Yung hindi maingay pagdating sa korupsyon. Maingay lang sa away pamilya. Pero pagdating sa korupsyon, hindi nagsasalita. Di ba? Siyempre, yan ang kailangan nila. Oh, tama, mali. Tuloy. Sige ko, pwede man yan. Although pareho nagsabing hapo Linda. Nagbanggit din siya ng mga pangalang mula sa mga lokal na pamahalaan, bagaman ng ilan, posibleng hindi pa aniya pwede sa 2028. Sa hiling ko, si Vico would make a good president. Si Vico? Pambihirang buhay, ere, oo. Pambihirang buhay, ere. Ako, hindi naman ako, napakahilaw pa, sobra. Hindi, alam mo, makikita mo naman yan sa lungsod. Kung siguro yung Pasig, masasabi mong kaya nang pumantay sa Davao City, go.
Hindi, why not? Ako para ako sa bayan eh. Kung anong kagaganda ng bayan, bakit hindi? Di ba? I think Vico Soto is a good mayor. No question about it. Pero para sa akin, kulang pa. Kulang pa. Bakit? Yun yang sa issue ng flood control. Anong ginawa niya? Pumunta sa kamera, binanatan lang yung kanyang kalaban. Na si Diskaya. Hindi, kayo, hindi nyo ba nakikita yon? Para sa akin, even if you are just a mayor, hindi pa pwedeng ang concern mo laang ay yung iyong city. So, nung time na yon, pwede ka na sanang nagsalita, pero hindi niya ginawa. Again, does it make you a bad mayor? No. You're a good mayor. You're good at that particular job. But being a president, I think, malabo. Hilaw. Kaya nga ako, di ba, sinabi ko sa inyo yung komento ni Isko. Isko is a friend. Ako, hanga ako kay Isko. No question about it. But for now, for me, Isko, magstay ka lang muna sa Maynila. Kasi your heart, your vision is for Manila. Maybe someday, pwedeng pang Pilipinas. We do not know. But for now, since hindi mo kayang itong banggain ng administrasyon dahil ginagawa mo ito sa Maynila, therefore, pang Maynila ka lang muna. Ganon din kay Vico. We're being fair. Dahil ngayon, hindi mo kayang humirit para sa pang-nasyonal, aba, diyan ka na lang muna sa Pasig. Stay in Pasig. You're a good mayor in Pasig. Pagandahin mo ang Pasig na tulad ng Davao City, then go for the national. But for now, hilaw. Ang ano lang talaga si Edad, ang sarupan na hiling ko matibay na mayor na would make a good president, si Joy Belmonte. Pero sa pagitan niya at ng mga nabanggit niya, siya pa rin ang mas matunog. Tulad ng isang nag-leak na presidential survey kung saan siya ang pumapangalawa kay Vice President Sara Duterte. Binanggit yan ni Senador Kiko Pangilinan sa isang post. Ang mga numero umano ngayong 2 taon pa bago ang 2028, mas malakas aniya sa numero ni Robredo noong bago pa ito tumakbong Pangulo noong 2022. Kung makakabuuan niya sila ng koalisyong mas malawak sa nabuo noon, ay posibleng manalo si Robredo sa 2028. Kaya sabi ni Senador Kiko Pangilinan na binanggit ni Robredong isa sa mga pwedeng tumakbo, ginagalang man niya ang desisyon ni Robredo, naniniwala raw siyang makakatulong sa interes ng bayan kung magbago ang isip ni Robredo. Sabi pa ni Pangilinan na Liberal Party Chairman, kung hindi aniya tatakbo si Robredo ay hindi siya mapupunan ng ibang pambato mula sa kanilang hanay. Baka lumiit pa aniya ang tsansa ng panalo. Ginagalang din ni dating Liberal Party President Butch Abad ang desisyon ni Robredo. Pero kung may iba namang alternatibo, kailangan aniyang pag-usapan ng partido. That opens up discussions on who should be it for the opposition. But I don't have any ideas, but there are people there like Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan. Hinihingan pa namin ng komento ang ibang pinangalanan ni Robredo na pwedeng tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Ayun. Di ba? So, bakit natin ipinlay yan? Kasi nga mga kababayan, may importante nating maunawaan na itong mga ito, it's because of the 2028 election. They're really trying to find someone that can beat BP Sara Duterte. If they cannot find someone to beat BP Sara Duterte, let's eliminate in that certain contest or election BP Sara Duterte. How to do it? Impeachment and other extrajudicial, di ba? Action. Hindi na natin sasabihin killing. Action. Pero they would really try their best to impeach BP Sara Duterte and disqualify her sa darating na eleksyon. Yan po ang talagang tunay na nangyayari ngayon.
Kasi alam mo, eto bakit ko ba paulit-ulit na sinasabi sa inyo na tila yung mainstream media ay bayaran, hindi lang ho sa bayaran at tila sila ho ay sumusuporta sa mga NPA. Bakit ko ho nasabi? Eto, makinig ho tayo mabuti, ha? Ang tinding pasabog ni Romualdez. Yung kanyang sinabi, napakatindi. Kung ikaw ay mainstream media, usually, pag may nakita kang news, matindi, huhukayin mo lahat eh. Di ba? I mean, gagawan mo ng mga follow-up news, follow-up issues. Talagang huhukayin mo. Ano ba nangyari noon? Ganito ba nangyari? Ganito. Yung kay Romualdez, para lang dumaan ng isang araw. Pinag-usapan ng isang araw, tapos na. Pero dito sa impeachment, tangina walang kakwenta-kwenta. Pero halos araw-araw sinasalsal ng media. Bawat programa sa mainstream media, ini-interview yung mga tangang mga politikong naglalabas ng ebidensya, kuno, pero wala naman. Araw-araw nila yan, sinasalsal, ika nga. Araw-araw nilang ginagawa. Di ba? Ganon eh. Pero yung kay Romualdez, nga. Tingnan ninyo yung mga news na pinalalabas lang kay Romualdez. Yung una, yung ang tawag dito, yung sinasabing may whole departure order. Diba? Yung mga ganun lang. Halimbawa, ito din, yung pina-inhibit ng kasi nakikiskisa na si Romualdez at saka si Remulla. Ito lang mga ganito. Halimbawa, panoorin natin. Pina-inhibit ni dating Speaker Martin Romualdez ang Office of the Ombudsman mula sa investigasyon laban sa kanya kaugnay ng flood control scam. Ayon po sa mga abogado ni Romualdez, hayagan na ang pinapakita ng Ombudsman at mga opisyal nito na tila hindi patas na pagtrato sa kaso. Nagsimula raw ito noon pang November 2025 nang ibunyag ni Ombudsman Boyeng Remulla na pinag-aaralan na nila ang posibleng pagsasampa ng kaso laban sa dating speaker. Nasundan pa raw ito ngayong Abril kung saan sinabi ng Ombudsman na seryoso nang inihahanda ang isasampang kasong plunder laban kay Romualdez. Siya rin daw ang nakikitang mastermind sa umano'y kickback scheme sa 56 billion pesos na flood control anomalies. Para sa kampo ng mambabatas, hindi na ito simpleng update sa investigasyon, kundi paghatol ng maaga kahit wala pang formal na reklamo o preliminary investigation. Hiling nila na ipaubaya na ng Ombudsman ang kaso sa neutral at independent body. Wala pang pahayag ang Ombudsman tungkol dito. Kahapon ang pagwawala ng Sandigan Bayan si Romualdez na lumabas ng bansa dahil may sapat umanong basehan na posible siyang umalis ng Pilipinas para hindi maaresto. Bagay na kukwestiyonin daw ng kampo. Bakit ito? Ito, example ko lamang po sa inyo mga kababayan. Ang tawag mo lang dito news reporting. Nire-report mo lang kung ano yung nagaganap. Pero hindi mo talaga ginagawa ng follow-up news. Hindi katulad nung mga interview nila kay yung sa may utang na congressman, di umano, allegedly, sabi ni VP Sara Duterte, may utang sa kanya. Makikita nyo yung pagmumuka sa lahat ng news. Dun sa aso ni Romualdez, sa tahol ng tahol, nakikita mo yan kaliwat kanan sa news. Yung mga political analyst na alam mo naman kung saan ang inclination, araw-araw yan ini-interview. Kay Trillanes, na alam naman natin, walang ginawa ito kung hindi magpropaganda laban sa mga Duterte. Araw-araw daw niya. Halimbawa, ibinalita na sa certain news. Kunwari, yung yung kanilang primetime news. Tapos mamaya, nandiyan na naman yan doon sa evening news. Tapos sa umaga, yung kanilang programang sa umaga, nandun na naman yan. Tapos i-interview na naman yan sa tanghali, i-interview na naman yan sa hapon. Pero pagdating doon sa revelasyon ni Romualdez, wala nang follow-up. Just simple news. Dito,
I'm just saying to you, kasi meron akong pinropose na inopen na idea na ang mga media bayaran. So I have to support my claim or my opinion. And this is one of the support na sinasabi ko sa inyo. Di ba? Na tila, bakit ganun? Parang wala nang follow-up pagdating doon sa mga bitaw ni Romualdez. Di ba? Wala na. Basta lang ibinalita, tapos na. Pag may bagong eksena, tapos na. Hindi katulad nitong walang kakwenta-kwenta, araw-araw na dinidiscuss. Na ilang beses nang napasinungalingan ng mga tunay na abogado. Di ba? O ito, may papaano naman ako sa inyo. Ibang topic naman ito ha. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kasi natatawa ako dito eh. Natatawa ako dito sa sinusubukan nilang paputukin na issue. Na kesyo si Revilla kasi nasa bail hearing na ngayon. Ibig sabihin ng bail hearing, pinag-uusapan kung pwede bang mag-bail si Bong Revilla. Okay. Dahil inakusahan siya ng ilang mga... actually si Yusek Bernardo lang ang nag-akusa sa kanya. Ngunit yung ibang mga testigo sinasabing walang direktang kaalaman patungkol sa involvement ni Revilla dito sa flood control controversy. Wala silang alam. Ngayon, merong binitbit. Sino? Yung kanilang driver. Pero napatunayan ba nung driver? O pakinggan natin. Evan, paano ang naging daloy ng pagtestigo ni Opulencia at ano ang mga sinabi niya na ikinadismaya ng mga hukom? Ella, simple lang naman ang tanong ng Sandigan Bayan 3rd Division dito kay Gerard Opulencia. Ngunit hindi nila makuha yung mga sagot sa kanilang mga katanungan. Kaya mismong ang korte na ang pumag-question kung paano ito natanggap bilang isang state witness. Paano nakuha ang mga Nakita ninyo? Mismong korte na ang nag-question at sinasabi, paano naging state witness to mga animal na to? Hindi, walang animal. Paano naging state witness to mga to? Hindi nga masagot yung tanong. Alam mo problema dito? Tandaan ninyo, anong problema dito? Nung panahon ni ngayon na Ombudsman Remulla ay dati pang DOJ Secretary, siya ang nag-alaga dito kay Yusek Bernardo. Siya ang dito, di ba meron pang nakita tayo sa Senado na inabot na tila sinumpang salaysay? At isa pa dyan, paulit-ulit to sinasabi to, papalit-palit ng sinumpang salaysay si Yusek Bernardo. Ngayon, binitbit niya yung kanyang mga driver upang ituro si dating Senador Bong Revilla. Ngunit ano nangyari? Mismo, yung korte na mismo, dismayado. Di ba? Dismayado. At nagtataka nga sila, sinasabi nilang wala daw na natanggap pero nagsoli sila ng pera. na ibinibigay nila kay Yusek Bernardo. Yan ang tanong ng mga maestrado kay Gerard Opulencia na siyang coordinator ni Bernardo ng pagkuha ng commitment o kickback mula sa mga district engineers ng National Capital Region. Ito daw, siya daw yung parang between Bernardo, yung Yusek, yung DPWH official, tapos etong tauhan niya si Gerald Opulencia, na siya daw namamagitan between the contractor and Bernardo. So siya daw kumukuha ng pera. Pero dismayado ang Sandigan Bayan dun sa mga testimony nito. Ang tanging sagot nito, wala siyang personal knowledge dito. Wala siyang personal knowledge. Akala ko ba siya ang kumukuha? Pero wala siyang personal knowledge. Nakikita niyo yung pattern? Si Bernardo, tinuturo na naman niya iba, tauhan niya. Hindi, ito talaga kumukuha eh. Eh yung tauhan niya, sadali, wala akong alam dyan. Ano sinasabi ninyo? Wala akong alam dyan. Oh. Kita ninyo yung pagsisinungaling? Maaring totoo yung sinasabi nitong Gerald eh.
Maaring totoo. Pero sino ang nagsisinungaling dyan? Aba, yung kanilang boss na si Yusek Bernardo. Abay, tila nilaglag pati yung kanyang tauhan. Hindi, ikaw. Ikaw tumatanggap, hindi ako. Ikaw. Kasi tandaan ninyo, may ano yan eh, pwede niyang i-deny yan. Sandali, ikaw tumanggap, hindi ako eh. Wala akong kinalaman dyan. Diba? Eto. So, tumatanggap siya ngayon. Daw, sabi ha. Pero sabi ni Gerald, wala akong alam dyan. Ano sinasabi niyo? Ang ilan sa nabanggit nito ay noong February at March 2025, kung saan tinatawagan niya ang mga district engineer at sasabihin kung ano ang oras at petsa at kung kailan ibabagsak ang mga pera sa Diamond Hotel. Ngunit hindi niya umano alam kung saan ang gagaling ang mga pera. Pero duda niya ay mula ito sa mga kontraktor. Hindi nito maikwento kung paano inihahanda ang mga pera. Hindi rin niya kilala ang mga kontraktor at mga proponent at tanging sumusunod lamang sa utos ni Bernardo. So dito naman, tinuturo niya na wala akong alam. Hindi ko alam kung kanino kinukuha at sino yung proponent, yung pinagbibigyan o yung nagsabi kung... kasi yan ang tawag nila kay Revilla, proponent nitong mga pera na to. Na parang, yung proyekto na ito na sinasabing, si Revilla ang ano niya, ang nagano niyang project na yan. So siya, sinasabi niya, wala akong alam. In other words, people in the House of the Philippines, there is no direct na nagsasabi na proponent si Bong Revilla. Only, again, ulitin ko, only Yusek Bernardo. Sa korte, especially sa mga ganyang hindi pwedeng testimony mo lang. You have to support your testimony by saying, ito kasi, may collaborating statement o may collaborating na tao o di kaya ay merong mga ebidensya na ipipresenta ko sa'yo tingnan nyo, may video kami, nag-selfie pa kami. Inabot ko yung pera. Kailangan may ganun. Siyempre joke na lang yun, di kayo magbibideo. Alam mo yun, kailangan merong ebidensya. Hindi lang pwedeng ako sabihin ko, ito si ganito, may kasalanan. O si ganito, siya talaga siya may utos sa akin eh. Hindi pwede yun. Ano yun? Kunwari ako magnakaw. Halimbawa, pupunta ako sa bahay ng isang... Tapos nung nahuli ko, sensya na kayo ha. Inutusan lang ako ni Sir Jack eh. Ha? Inutusan lang ako ni Sir Jack kasi nangungutang siya sa akin eh. Huwag mo naman binubuko, banat ba eh. Di ba? Hindi pwedeng gayon. Kailangan kong patunayan yun. Maaring may text message, maaring may mga witness. Hindi pwedeng puro kadaldal. Ito nangyayari ngayon. Ang nakakaalam lang si Yusek Bernardo, wala nang iba. Pero ang inuutusan niya, itong tao na ito. Kaya nga, pag titingnan ninyo, ang labo nito ha. Ang labo nung kwento nila, ang labo ng script. Siya nagdi-deliver, siya nagkikwento, pero wala siyang kaalaman na binibigay kay Revilla. Ano tawag sa ganito? Sino ba talaga? Wala ring alam sa umano'y ugnayan ni Bernardo at Revilla dahil hindi niya anya jurisdiksyon ang mga proyekto sa Bulacan. Hindi rin umano siya nakakakuha ng advance payment o kickback at tanging pa-thank you na 1 milyong piso kada proyekto sa North Manila noong district engineer pa siya sa lugar. Dahil walang maibahaging konkretong detalye sa korte sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong, dismayado sina Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda at Associate Justice Ronald Moreno kay Opulensya. Ayon kay Miranda, nagtataka sila kung paano ito natanggap na state witness ng DOJ, gayong wala palang alam na makakatulong sa prosecution. Kita nyo na? Bakit naging state witness? Nagtataka sila. Mismong korte na nagtataka dito. Bakit? Ba't yung ginawang state witness yan? Wala naman palang alam yan. Alam mo kung anong tawag dyan? Ha? Hindi, basta magturo ka lang. Kami nang bahala. Alam mo naman, di naman importante sa bayan na itong ebidensya. Importante lang, siraan natin. Dahil ang mga Pilipino, judgmental. Minsan kasi marami sa mga Pilipino, basta may narinig, Revilla, nakulong. May kasalanan na yan. Magnanakaw na yan. Ganyan ang mga Pilipino eh. Hindi nila inaalam ang katotohanan. Marami sa mga Pilipino ang talagang
Headline. Hindi pinanunood yung buong balita. Headline. Di ba? Oh. Hindi rin sila maniwala na wala itong ideya kung saan kinukuha ang pera. Gayong ito ang mismong nag-uutos sa mga district engineers na gawin ang naturang illegal na gawain. Duda rin ang mga hukom kung paano ito nakapagbalik ng 130 million pesos sa Department of Justice bilang restitution kung wala pala itong natanggap na commitment. Di ba katawa-tawa? Wala palang natanggap na commitment. Walang pera. Tapos sasabihin na, nakapagbalik kami ng 130 million sa DOJ. Alam mo, dapat ang DOJ yung pinapatawag dito. Sa totoo lang, dapat DOJ yung pinapatawag dito. Ano, bakit yung binigyan to ng ng importansya? Wala ngang alam eh. Tapos asa na yung pera? Asa na? Kasi sabi nyo nagbalik, wala ngang pera daw silang natanggap. Anak ka ng wewe talaga, oo. Ayon sa Sandigan Bayan, conditional pa rin ang status ng pagiging state witness at kung pwedeng bawiin ng korte ang Bawiin na yan! kung mapatunayang nagsisinungaling ito sa harapan ng hukuman. Dapat talaga ang ikulong dyan si Yusek Bernardo eh. Siya etong mga tauhan niya, ang tinuturo lang si Yusek Bernardo. Lahat silang mga tauhan, sinasabi nila si Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo, para maligtas at maging state witness, kailangan niyang magturo ng mas mataas sa kanya. Anong tinuturo niya? Si Revilla. Hindi, inutusan lang ako ni Revilla. Kaya merong natatanggap. Kaya ngayon may labas na balita na merong natanggap na 500 million si Revilla. Pero walang ibang ebidensyang pinipresenta. Ultimong tauhan niya, balubaluktot ang kwento. Pero itong sigurado tayo, yung mga nasa baba ni Yusek Bernardo, itong mga yan, mga direktor, ang tinuturo siya. At sila, walang kaalaman patungkol kay Revilla. So therefore, ano pa ang saysay ng pagiging state witness nito ni Yusek Bernardo? Kung wala naman din siyang maipresentang sapat na ebidensya. Diba? Grabe. Alam mo, dito, alam mo bakit natin to dinidiscuss? Kasi importanteng maunawaan natin yung proseso sa korte. Hindi kasi pwedeng bintang ka lang ng bintang. Dahil nga po sa mga pangyayari na pampolitika lang. Always remember, ang punot dulo nito, Cavite. Cavite is high pagdating sa voting population. Ang taas nila. Una yun. Pangalawa, hindi pumirma ang entire family ni Bong Revilla pagdating sa impeachment. Okay? Eto, pinapaliwanag ko sa inyo. At kilalang kaalyado yan ni BP Sara Duterte. Remember, ang lahat ng kaalyado ni BP Sara Duterte ay talagang ginigipit. Di ba? Pastor Kibuloy. Etong si Revilla. At alam nyo, ang bago ngayon, yung pamilya ni Dipensor. Kesyo, alam mo, human trafficking. And pagkakaalam ko, correct me, kung may lawyer dito, alam ko, human trafficking non-bailable. Yan ang ikinaso sa kanila, kesyo daw dahil sa merong, tapos makikita ninyo, sabay-sabay nagkomento ang mga troll. Dito, makikita mo na may operasyong ginagawa sa pamilya ni Dipensor. Sinama yung kanyang asawa. Alam mo, na-meet ko yung asawa ni Congressman Mike Dipensor. Wala sa karakas niya. Kasi ako magaling akong mang-amoy. Hindi lang sa pabango. Pati sa ugali ng tao, magaling akong umamoy. Alam ko kung ang isang tao talaga namemeke, hipokrito. At alam ko kung binabati ka lang dahil sumisip-sip, vlogger ka kasi, ganyan. Hindi, alam ko po yan. Alam mo yung pamilya nila, ang tinu-tinu, ang ayos-ayos.
Masasabi nating talagang, alam mo yun, tapos ang human trafficking kasi daw, kesyo daw yung sa kanilang bar, restaurant na ay merong mga ibinubugaw doon. Nakakatawa talaga eh. Sa totoo lang po, nakakatawa. Nakakatawa at to the point, napaisip ako eh. Baka mamaya may ibang issue lumabas na naman eh. Di ba? Oh. Hindi yung totoo. Dito anyone that really supporting BP Sara Duterte, hindi lang si BP Sara Duterte ang kanilang ino-operate. Diba? Kung hindi, mismo na yung mga supporter niya. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo na dapat po mapagmatsyag tayo. Dahil hindi na ho ito simpleng issue ng finding the truth, but this is an issue of political and this is an issue of survival of our country. Dahil again, ang at stake na po dito ay yung 2028, yung susunod na mamumuno sa atin. Kaya huwag niyong kakalimutan mga banateros. Lagi lang kayong manood dito kay Banat Bay. Kasi dito talagang ibubulgar natin ang kawalangyaan at kasinungalingan ng mga opisyal ng ating bayan. Kaya mga banateros, huwag tayong basta-basta magpapadala sa ingay ng politika. Dahil kung ang paratang ay mali, kung ang AMLAC ay ginagamit sa maling konteksto, at kung ang pangalan tao ay sinisira lamang para sa propaganda, dapat talaga may managot. Dapat tumigil na ito. Dito sa Banat Bay channel, ako po si Banat Bay, hindi tayo kakagat sa headline lang. Hihimayin natin ang buong istorya at ipapaliwanag ko sa inyo na mauunawaan ninyo. Titignan natin ang mga ebidensya at lalabanan natin ang panlilinlang. Kaya kung naniniwala kayo na dapat ilabas ang katotohanan, mag-like, mag-comment, mag-share, at huwag kalimutang mag-subscribe. At kung gusto nyo na rin sumuporta kay Banat Bay, baka pwede na kayo magpa-member. Dahil sa panahon ngayon, ang katahimikan ng taong bayan ang paborito ng mga mandarambong at bandaraya. Ulitin ko. Dahil sa panahon ngayon, ang katahimikan ng taong bayan, yan ang gustong-gusto ng mga mandarambong at mandaraya. Kaya tayo, mga banateros, hindi tatahimik. Banat tayo ng banat, basta nasa panig natin ang katotohanan. Ako po si Banat Bay. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Para sa bayan, hanggang dulo